Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. It's been a while, hindi tayo nakapag-vlog. And eto, at least nakapag-post tayo today. And I just want to update you regarding on our Mitsubishi Montero. Bad news and good news, or malungkot at masayang balita para dito sa Montero, because nag-for sale na tayo dito sa Montero natin. And ang kumuha naman tropa, no? This is the last day of my Montero with me, and later on kukunin niya na itong unit natin, and kumbaga goodbye ito. Yun nga, after 7.5 years I think dito sa Montero, finally I decided to sell it kasi nga lumalaki yung family, I need a bigger car, kaya ayun. For issues, walang issues to kasi kaya ako binibenta ko to for the reason na we need more space or room sa sasakyan natin. Yan. If you ask me kung bibili ulit ako ng Montero in the future, that's a resounding big yes. Kasi nga reliable yung unit as long as napapa-maintain nyo ng gusto. Wala tayong traumatic experience sa unit natin, kaya very happy ako sa Montero. That is also the reason why Strada din yung binili nating unit 2 years ago, kasi nga 4N15 is a reliable engine, and kilalang kilala ko na ang Mitsubishi na engine, kaya happy tayo regarding that. Few things to discuss after several years. Ang mileage ko lang dyan is 44,480 kilometers. So bakit ganyan kababa? Bihira ko lang kasing magamit itong sasakyan na to, and yun nga, meron ako motor. Pagka kailangan ko lang ng quick errand, hindi na ako nagsasakyan, ano na lang, motor na lang. And meron din tayong Strada pang alternate dito sa sasakyan na to, kaya mababa yung mileage. And also nung pandemic, since I got this 2017, no, etong unit na to is 2017 model. I think kung hindi ako nagkakamali, June or July ko nakuha itong aking sasakyan. And from there, nagagamit ko naman. Nung nag-pandemic, 2 years ng nasa garage lang, start, tapos abante, atras, parang ganun, kasi nga hindi naman tayo nakakalabas, kaya ganyan ang baba ng mileage. Kaya hindi na binitawan ng tropa natin gawa ng ganyang mileage, and alam niya well maintained yan. Kung nakikita niyo mga YouTube videos ko, mga pinopost ko about this Montero, ano ba naging issue lang nito? Ano lang, yung I think ang major lang nito is the spare tire carrier. Nasira yung yung box ng yung parang pinakapuli niya sa loob na naglalak. Yun, nasira yun, kaya bumili ako ng bago nun, and kinabit ko sa ilalim. Ako na nga lang DIY para makita nyo rin. Nasa video, pinost ko yun. Yun ang major na na nasira sa akin. Pero other than that, yung engine, transmission, well, gulong, alam naman natin, pinapalitan yan. Brake pads, napalitan ko yung brake pads sa I think likod yata, ko hindi ako nagkakamali, likod or harap. Yun lang napudpud, tapos pinapalitan ko. Other than that, wala akong naging issue dito. Super happy ako. Aircon, never ko pa napalinis yung aircon for 44,000 plus kilometers. Never ko pa napaayos yung aircon kasi malamig naman siya. And ano pa ba, all stock, aside from yun nga, yung mga upgrades natin na ginawa kong LED, yung headlight, fog lights, yan, LED na siya. Tapos nilagyan din natin ng dashcam, yun, Xiaomi. Yan, Xiaomi na dashcam. Tapos naglagay lang tayo ng crossbar sa taas dati nung bago pa to, para mailagay ko yung top box ko. But right now, we're saying goodbye
to our Mitsubishi Montero. Ito guys, flex ko lang kung gaano kasariwa ito. Ayan. Pina-leather seat ko yan noon. Until now, yan, buong buo. Walang gasgas ang leather seat. Yan. Ano pala yan? By the way, RL yan. I'm not, tawag dito, I'm not advertising it, but loyal ako dyan sa RL na gumagawa ng upholstery. Yan yan sa Ace Hardware. Pinapagawa ko yan sa Ace Hardware. Lahat ng sasakyan ko from Toyota Corolla, Strada, yan. So makikita nyo. Madumi lang guys. Sabi kasi nung tropa, siya na lang daw magpapa car wash niyan. Kasi ano, ipapa-wax niya na raw pagka kinuha niya later. So later on, bayad na yan. And then ayun na. We're gonna say goodbye to our unit. Yun. Ano masasabi ko sa mga nagbabalak bumili ng Mitsubishi Montero? I'm not bias sa mga brand, pero ito kasi yung na experience ko. I haven't tested other SUVs. Though Toyota ako dati, meron akong RAV4 and yun nga, Corolla, and meron din akong Caldina dati. Mga kotse naman yon. Ang pinaka 4-wheel drive ko lang na sasakyan dati is the Toyota RAV4 1998 model. Okay naman yun. So Fortuner, Isuzu MU-X, and iba pang SUV hindi ko na try pero etong Montero natin, sinerve tayo nito for ngayon 2025. Nabili ko to ng 2017. So 8 years kung umabot sa akin ng July to, but February lang, so nasa 7.5 years na walang ka-issue or whatsoever. Basta lang guys, ang susundin nyo yung maintenance ng kasa, kung ano yung kailangan i-maintain. Huwag kayong liliban doon, lalo sa mga change oil and pag-check na mga transmission fluid. Lalo ito, automatic kasi ito eh. Yan, inaalagaan yun. Dapat nakamonitor tayo doon para hindi tayo magkaroon ng future issues and mahaba ang lifespan ng sasakyan natin. Okay? For remap, I haven't done any remaps sa mga sasakyan ko. Kung mabilis siya ng stock, mabilis pa rin ang stock. Ang binago ka lang dito is yan, mag wheels. And mag wheels, yung mags niya, namana niya yan from 2010 na Montero din na kulay black. Sabi nung buyer nung Montero ko dati na color black, sabi, bilhin ko na lang yan kahit stock. So kinuha ko yung mags. Kaya nung nabili ko to nung 2017, nilagay ko yung mags ko yan, with the tires. And TPMS, nandyan din yan, yung tire pressure monitoring system, working yan, nandyan. Yun lang, I think yeah, sa mga nagbabalak talaga na bumili ng Montero, reliable naman siya. Yun lang masasabi ko sa inyo. As long as sinalagaan yung sasakyan, aalagaan din kayo ng sasakyan sa daan, hindi kayo ilalaglag niyan. Kaya ayan, yun. Ano na ba yung mga travels na nagawa ng biyahe ng Montero na to is sa north, umabot ako ng Sagada and Banawe. Sa north yun. Sa south, ang pinakamalayo nito is Tagaytay, that's one, and Pagsanghan sa Laguna. Yan, yun ang pinaka dulo-dulo kung galing ako ng Baguio. Yan ang south and north na biyahe niyan. Other than that, lagi lang Manila, La Union, magbi-beach. And wala na eh. Hindi na nga ako nakapunta ng vegan with this unit. For guys who are kung family na 7-seater na hanap nyo, yan, perfect naman ito. Maganda dito, malakas ang makina eh. Kaya alam nyo na kahit i-full load nyo to ng 7-seater, tapos meron kayong mga dala-dala, mga bags, for sure aahon talaga kayo niyan kahit saan. So hindi kayo titirik niyan kasi talagang super lakas nung power ng Montero natin, ng 4N15. Yun lang masasabi ko sa biyahe nito.
Kaya 44,000 plus kilometers lang to kasi hindi masyadong nagbibiyahe. And also, yung nga, Strada yung kahalili nito, kasalitan niya. Pareho lang kasi sila ng engine nito. Itong Montero Gentry natin sa Strada na 2023 80 automatic. Ano din siya, 4N15. Same configuration. Meron din cruise control, pareho silang may cruise control. Super happy ako dito sa unit na to. Kung mapapansin nyo paulit-ulit kasi never ako nagkaroon ng dito, sakit sa ulo sa sasakyan na to. Yun lang talaga, napilitan tayo na kailangan nating palitan kasi nga lumalaki yung family and hindi na kami kasya. Kasya man, sikip. Kulang sa legroom. Hindi makabinat yung mga bata. Kasama na rin si Mrs. Ayan. Okidoki. Yun lang naman, guys. Waving goodbye na tayo. Bye-bye. Yun. Tropa din naman. So, makikita-kita din natin to for once in a while. Pero yun nga. Meron na siyang bagong owner. So, ang tanong, what's the plan after selling this unit? So, yesterday, meron akong na-order. I decided na, yun nga, van kasi yung na-decide namin bilhin. Kasi marami na kaming sumasakay and masikip na kami sa Montero. So, already ordered it. And for pick-up din actually today ng unit. Yun, sa ibang vlog naman yun. Well, eto sabihin ko na sa inyo guys, ang nabili ko, ang kinuha kong kapalit nito is Toyota Grandia GL na automatic. Mas malaki. And matagal ko nang crush yun eh. Nakikita-kita ko sa daan. Malaking budget yung inalat natin doon since brand new nga siya. I was also thinking kung surplus or second hand yung kukunin ko. Pero ang problema kasi is color preference. Hindi ako nakakita ng color na gusto ko and yung coding niya. Kasi syempre baka mamaya kasing coding din ng Strada ko dito sa Baguio. Strict sila sa coding. Kaya kako mas maganda bago na lang para makapili din ng plate number. By the way, ito ang coding nito is Tuesday. Yung kinuha kong sasakyan is Tuesday din yung pinili ko. So parang wala lang din kasi si Strada is Wednesday. So at least meron akong alternate na sasakyan in terms of coding, no? Pag offline yung isang sasakyan natin, then we have something to use. And also, meron din naman akong motor dyan na lagi kong ginagamit, kaya ganun. So guys, watch out na lang dun sa vlog. Iba-vlog ko rin yung pagkuha natin ng Toyota Grandia GL. Ayan, watch out and stay tuned. Guys, tropa natin si Derek. Yan ang maswerteng nakakuha ng Montero natin. And most of at the time siguro makikita-kita ko lang din naman yung unit. But yan, iuwi na niya this afternoon itong unit natin. And happy buyer. Happy buyer kasi happy buyer agad. Alaga eh. Alaga. Kaya hindi ko pinakawalan. Oh, ayan. Ilalabas ko na yung sasakyan right now. Alright, go! Ayan na guys. Abante na ang ating Mitsubishi Montero at ang kanyang bagong owner. Sige bro. Bye. Ingat. Thank you. Sige. Okay. Ayan na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.